Hi, ako nga pala si Cassandra, Cassie for short. Galing ako sa bayang ampunan at hindi ko inaasahang may mag-aampun sa akin at ituturing akong totoo nilang anak. Ngunit nagbago yon dahil sa isang trahedyang hindi naman hiningi. Gayunpaman, dahil doon ay nakilala kong lalaking para sa akin at mamahalin ako ng totoo. Para lubos niyong maintindihan, ito po ang aking kwento. Oh! Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na! Wala nang mama mo, diba? Hindi ka na namin kailangan dito. Ani ni Andrea. Natigilan na lamang si Cassie nang marinig ang pagbulyaw sa kanya ng ate niya. Hindi naman ito ganoon sa kanya dati. Ate, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi naman kayo ganyan ah. Prank ba to? Ate, di ako natutuwa. Anong prank? Hindi kami nagbibiro kasi. Umalis ka na! At wag na wag mo akong tawaging ate dahil hindi tayo magkapatid. Nakalimutan mo na bang ampun ka lang? Ani pa ni Andrea. Unti-unti ay naramdaman ni Cassie ang pag-init ng gilid na kanyang mata at hindi siya nagkamali nang bumagsak ang butil ng luha roon. Ano? Iiyak-iyak ka na naman. Wala nang mama mo. Pati tatay mo tulala at na-trauma sa aksidenteng idinulot mo. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Dagdag pa ni Andrea. Ate naman, alam niyo wala po akong pupuntahan. Tsaka magkakapatid tayo, diba? At magulang niyo rin sina mama at papa. Diba sabi nila sa atin? Hindi na natuloy pa ni Cassie ang sasabihin na bigla siyang sampalin ni Andrea. Dahil sa lakas noon ay napahawak na lamang at mas lalong dumaloy ang luhang ayaw niya sanang makita ang mga ito. Enough, Cassie! Wala na sila! Wala nang magtatanggol sa'yo! Simula nang dumating ka, hindi na nila kami nakita. Kaya makakaalis ka na dahil hindi ka na namin kailangan dito. Pinatay mo sila, Cassie! Pinatay mo sila! Ano nga bang nangyari? Bakit sinisisi ng mga kapatid niya si Cassie? Siya nga ba ang may kasalanan sa nangyari sa kanyang mga magulang? Napabalikwas na lamang ng bangon si Cassie at ramdam niya na naman ang luhang sunod-sunod na tumutulo sa kanyang mga mata matapos muling mapanaginipan ang araw na yon. Hindi niya inakalang lahat pala ng magandang bagay na pinapakita sa kanya ng mga kapatid niya ay pakitang tao lamang dahil nakaharap ang kanilang mga magulang. Ngunit tama ang mga ito. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi sana sila na aksidente at nawala sa kanila ang kanilang ina. Hanggang ngayon ay hindi maiwasan ni Cassie na sisihin ang sarili sa mga nangyayari. Pinalis na lamang ni Cassie ang mga nasa isip at nagsimula ng mag-ayos dahil maaga pa siya sa trabaho. Matapos nga mag-ayos, ay agad na siyang pumunta sa address na sinend sa kanya ng kanilang client at kumatok sa pinto ng kondo nito. Sir, good morning. Nandito na po ako. Home service po. Isang caregiver si Cassie at ito ang una niyang client ngayong araw. Come in. Pwede mong gamitin yung ID mo para makapasok ka. Napatalo naman sa gulat si Cassie nang marinig ang boses nito sa gilid ng pintuan. Wow, sosyal, nagsasalita yung pinto nila. Pero paano niya nalaman ako talaga to? May camera din kaya dito? Yes, miss. Naririnig ko lahat ng sinasabi mo. At nakikita ko rin niyang mata mong nagmumukha ng mata ng tarsier sa sobrang lapit sa camera. Napaatras na lamang si Cassie nang marinig yon at idinikit na roon ang kanyang ID at pilit na hindi ipakitang namamangha siya ng kusa yung bumukas. Dumiretso ka sa sala. Nandun ako at yung ipapabantay ko sa'yo. Tsaka tigilin mo na ang pagnganga. Walang dadapong langaw dyan sa bunganga mo dahil malinis ang kondo ko. Agad namang tinikom ni Cassie ang bibig na hindi niya namalayang naghiwalay na pala dahil sa mga bagay na nakikita niya sa pinasukang kondo. Kanina kasi ay parang normal lamang yung kondo sa labas, ngunit pagpasok niya ay napagkamalan niyang naligaw siya sa isang penthouse sa sobrang lapad.
Nang makarating si Cassie kung nasaan si Floyd, ay nakita niyang may hawak itong aso at kita niya pa ang pagtaas ng kilay ng lalaki tsaka tumingin sa alaga nito. Matapos ay binalik naman ang tingin sa kanya tsaka siya sinenyasan na umupo sa kaharap nitong sofa. Agad namang sumunod si Cassie at pangiti-ngiting tumingin sa lalaki. Inilibot pa niya ang mata para hanapin kung nasaan ang matandang paalagaan ng lalaki sa kanya, ngunit laking gulat niya nang may maramdamang malamig sa kanyang paa at pagtingin niya roon ay ang aso pala ng lalaki. Hinahanap mo kung sino ang aalagaan mo, diba? Well, hindi mo na kailangang maghanap dahil nakalapit na siya sa'yo. Look, she likes you. Ha? Sino po, sir? She? Ibig sabihin po, lola niyo pong paalagaan niyo sa akin? Asan po? Wala naman siya dito. Teka, may nakikita po ba kayong hindi ko nakikita? Ano bang size ng utak mo at hindi mo agad makuha kung sinong tinutukoy ko? It's my dog, you idiot. She's Summer. Simula ngayon, ikaw na mag-aalaga sa kanya. Huminga ng malalim si Cassie para pakalmahin ang sarili dahil hindi niya kinakayang pagkasuplado ng lalaking kaharap niya ngayon. Marami na siyang nakilalang masasamang ugali, ngunit dito pa lang niya naranasang 10 doble ang pasensya niya. Sir, hindi po kasi ako nakikipagbiruan. Caregiver po ako. Hindi po ako nani ng aso o pusa. Hindi rin po ako veterinarian. Sa tingin mo ba, nakikipagbiruan ako? I'm not. Kailangan ko nang magbabantay sa aso ko at sa'yo lamang siya umamo. Teka lang sir Wait a minute, kapeng mainit. Agad na kinuha ni Cassie ang cellphone niya para tawagan ang manager nila at tanungin kung ano nga bang nangyayari. Lumayo rin si Cassie sa lalaki. Buong pagtatrabaho niya ay ngayon lang siya nakatagpo ng taong may sapak katulad ng lalaking kaharap niya ngayon. Mukhang ang seryoso ito sa sinasabi at hindi siya magaling sa pag-aalaga ng aso dahil takot siyang makagat at magpa-injection. Malaki ang takot ni Cassie sa karayom kaya ayaw niyang nagkakasakit siya. Naputol ang pag-iisip ni Cassie nang sa wakas ay may sumagot na sa tawag niyang pwede nang maging tugtog sa sobrang tagal mag-ring. Hello sir, ano po kasi? Nandito na po ako sa client nating si Mr. Floyd Ramirez. Sir, matanong lang, may sabit po ba ito sa utak? Tao yung inaasahan kong aalagaan, hindi po aso. Ay, oo nga pala kasi. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Pasensya na. He's crazy pero hindi literal. Aso niya talagang hinahanapan niya ng mag-aalaga. At alam kong kaya mo yan, Miss Di Vera. Fighting! Ani ni Mr. Salazar. Pero sir, hindi po ako mahilig sa hayop, lalo na sa aso. Maawa naman po kayo sa akin. Hanapan niyo po ako ng kapalit. Pasensya na iha. Mapili ng naning asong yan. Pag ayaw niya sa'yo, maswerte ka. Sige na at may meeting pa ako. Paalam naman ni Mr. Salazar. Pero sir, hindi na natuloy pa ni Cassie sasabihin nang marinig na naputol na pala ang linya. Napakamot na lamang sa ulo si Cassie dahil wala siyang magawa at mukhang mamalasin pa siya dahil mukhang gusto nga siya ng aso ni Floyd. Pilit ang ngiting bumalik sa kinauupuan si Cassie para ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Floyd. Huminga muna ng malalim ang babae bago magsalita at tanggihan ng nais ng lalaki. Sir, hindi po sa ayaw ko po kay Summer. Ano po kasi, hindi naman po ako nagtrabaho para mag-alaga ng aso. Kaya pasensya na po. Pwede po bang iba na lang mag-alaga sa kanya? Ramdam ni Cassie ang kaba matapos na sabihin yon at wala pa ring naririnig mula kay Floyd na parang nakalimutan ng may kasama ito dahil nakatingin pa rin ito sa binabasang dyaryo. Ano ba tong taong to? Mula ata to sa unang panahon. 2025 na, dyaryo pa rin ang binabasa. Reincarnated kaya siya? Mahina lamang ang pagkakasabi ni Cassie, kaya akala niya ay hindi ito narinig ni Floyd. I just prefer reading a newspaper
kaysa sa social media. Huwag ka masyadong mag-imagine dyan. At tungkol naman kay Summer, mahirap maganap ng magugustuhan niyang nani. Kaya ikaw na. How about 5,000 sa isang araw? Nagpanting naman ang tenga ni Cassie dahil sa narinig. Kinalkula niya pa kung magkanong kikitain niya linggo-linggo kung papayag siya sa nais ng lalaki. Madali siyang makakapag-ipon para kunin ang ama niya sa mga kapatid at makapatayo ng sariling bahay, pati na ring makabili ng sariling sasakyan. Malaki na ang sisweldohin niya buwan-buwan sa lalaki dahil nahihiya na rin siyang makituloy sa apartment ng kaibigan niyang si Betty. Hindi naman siguro ganun kahirap sa inaakala niya ang pag-aalaga ng aso. Napangiti na lamang si Cassie at inisip na para na lang siyang mag-aalaga ng bata. Hindi. A joke lang, sir. Oo naman, payag na payag ako. Akin na nga yung si Summer. Lika dito, dali! Agad na binuhat ni Cassie si Summer at inaplos ang ulo nito papuntang likod. Grabe, mahal na mahal ka ng amo mo. Gagastusan ka niya kahit gaano pa kalaki. Ang swerte-swerte mo naman. Nakahanap ka ng among ganyan sa kanya. Sana all baliw. Mahina lamang ang pagkakasabi ni Cassie nyon dahil baka pag narinig siya ng lalaki ay bigla siyang mawalan ng trabaho. Anong sabi mo? You think I'm crazy? Ha? Anong baliw, sir? Sabi ko, sana all mahal na mahal. Ilang taon na po ba si Summer, sir? Will you please stop asking questions? Alagaan mo na lang siya. Dito muna kayo. Pupunta lang ako sa office ko, may meeting pa ako. Yung mga kailangan ni Summer, nasa kusina lang. Tumango na lamang si Cassie bilang sagot sa lalaki. At ang akala niya ay aalis na ito, ngunit nagtaka siya nang pumasok ito sa isang kwarto at hindi na lumabas. Agad namang kinabahan si Cassie tsaka iniwan muna ang aso sa upuan at kinatok ang lalaki. Laking gulat pa ni Cassie nang bumulaga si Floyd sa pintuan habang nakakunot ang noo at magkasalubong ang kilay. What? May kailangan ka ba? Sabihin mo agad. I'm in the middle of meeting. Ha? Wala po, sir. Akala ko kasi lalabas kayo. Akala ko nadulas ka na o kung napano ka na. Kaya di ka nakalabas. Pasensya na po, dyan palang meeting nyo. Oo, may sasabihin ka pa? Wala na po, sir. Ayos na po. Tumango lamang si Floyd tsaka ay sinara ang pintuan. Si Cassie naman ay naglakad na papalayo at dumiretso ng kusina habang hinahanap ang sinabing pagkain ng aso ng lalaki. Nang makita yon ay agad siyang pumunta ng sala at agad niya rin namang nakita ang bowl ni Summer. Nilalagay ni Cassie ang dog food roon nang biglang may kumatok at nagtataka man ay pinagbuksan niya pa rin ito ng pintuan dahil wala namang nabanggit na bisita si Floyd. Pagbukas ni Cassie ng pintuan ay bumungad sa kanya ang isang sopistikadang tingnan na babae at bago ito nagtanong ay tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Nakita pa ni Cassie ang pagtaas ng kilay nito bago umirap. Si Floyd, nasan? At sino ka mang babae ka? Bakit nandito ka? Oh, let me guess. Nani ka ni Summer, ano? Nakaready na ba ang braso mo para sa 6 na injection na anti-rabies? Maarteng ani ni Loisa. Ano ba tong babaeng to? Parang machine gun. Ang dami agad ng sinasabi. Mahina lamang ang pagkakabanggit ni Cassie noon para di marinig ng babaeng kaharap. Hey! I'm talking to you! Dagdag pa ng babae. Po? Ang dami mo po kasing question. Pero ayos lang. Si Sir po nasa meeting at tama po kayo. Nani po ako ni Summer. Nanay po ba kayo ng aso ni Sir? Sagot naman ni Cassie. What's nanay? You mean mother? Sa tingin mo ba, kamukha ko yung aso na yan? Ew! You better shut up kung ayaw mong gawin kong miserableng buhay mo. Tabi nga dyan! Floyd! Baby! My baby! Malandi pang ani ni Loisa.
Dire-diretsong naglakad papasok si Loisa at tinabig pa nitong braso ni Cassie na animoy gamit lamang na nakaharang sa daanan ng babae dahilan para mapairap ito. Ngunit napalitan ng ngiti ang pagsimangot ni Cassie nang magsisigaw si Loisa habang nakikipagpatintero ito kay Summer. Nakalimutan palang itali ni Cassie ang aso kaya ngayon ay nasa ibabaw na ng lamesa si Loisa habang tinataboy si Summer na panay naman ang pagtahol rito. Hindi alam ni Cassie ngunit nasisiyahan siya habang tinatahol ni Summer ang babae at dahil sa takot ay hindi na maipintang mukha nito. Ngunit nang dumapo ang tingin ng babae sa kanya ay agad siyang nagpigil ng tawa dahil kitang-kita niya ang paglisik ng mata nito. Kahit kita niya rin ang bahid ng takot roon. Tatawa ka lang ba dyan? Ilayo mga kadiri mga alaga sa akin! Dali! Galit na ani ni Loisa. Yes ma'am, pasensya na po. Hindi ko pala nasabi sa'yo na hindi nakatali si Summer. Akala ko po kasi bati kayong dalawa ng aso ni Sir Floyd. Isn't it obvious? Mukha ba kaming magkaayos ng asong yan? Tingnan mo nga kung paano niya ako habulin at tahulin. Tumayo ka pa talaga dyan at tumawa. You think nakakatuwa to? Dagdag pa ng babae. Opo. Hindi po ma'am. Ito na po tinatali ko na po. Pwede na po kayong bumaba dyan. Nagmumukha ka na pong unggoy. Baka makita ka dyan ni sir. Ma-turn off pa yun sa'yo. Sasagot pa sana si Loisa, ngunit bumukas ang pinto ng office ni Floyd at bumungad roon ang nagtatakang mukha ng lalaki. Agad naman bumaba ng lamesa si Loisa at kitang-kita ni Cassie ang pagbabago ng aura ng mukha ng babae. Mula sa masungit ay bigla itong nagmukhang anghel na binasbasan ng isang drum ng holy water na ikinailing na lamang ni Cassie. Napangiwi pa siya nang makita niya ang pagkawit ng kamay nito sa braso ni Floyd at sinasadyang idikit ang dibdib nito sa braso ng lalaki. Ano bang nangyayari dito? Sa dalila ako nawala, nagkakagulo na agad. Nothing baby. Naglalaro lang kami ni Summer. Ang cute-cute talaga ng aso mo. He's your baby, right? So, baby ko rin siya. Ani pa ni Loisa. Patago namang napanganga si Cassie dahil parang kanina lang ay nandidiri si Loisa kay Summer. Ang landi ng ate mo. Best Actress of the Year Sudden change, real quick. Ani naman ni Cassie sa sarili. Ano yun, Cassie? Wala po sir. Sabi ko po, puntahan ko pa si Summer. Baka nilalamig na sa aircon eh. Okay, may pupuntahan lang kami ni Loisa. Pagbalik ko, pwede ka na umuwi. Nakangiti lang namang tumango si Cassie at nagpaalam sa dalawa. Matapos ay pinuntahan niya si Summer na tapos na palang kumain kaya agad itong umakyat sa sofa at napagtanto niyang kaya naman pala ng aso. Kaya mo naman palang umakyat? Mauta ka rin ano? Tinatakot mo pala talaga si Ma'am Loisa? Tumahol naman ng 2 beses ang aso na animoy na iintindihan siya nito. Nga naman, kahit ako ayaw ko sa kanya. Napaka-plastic. Kunwari gusto kanya, pagkaharap si sir tapos ang sama sa'yo pag nakatalikod na. Araw-araw ay ganoon ang tagpo ni Cassie, kaya ng araw na hindi dumalaw si Loisa para guluhin si Floyd, maaga ring natapos ang lalaki sa meeting nito at lumabas ng kwarto nitong hindi nakabihis pang trabaho. May dala ring susi ang lalaki at laking pagtataka ni Cassie nang may dala itong backpack at mga pagkain. Matapos maayos ni Floyd, lahat ng kailangan niya ay gumiya siya sa kinaroroonan ni Cassie at kita niya ang pagtataka sa ekspresyon ng babae. Natawa na lamang si Floyd at napataas ang kilay nang makitang tila namumula ang pisngi ni Cassie. Dahil ayaw niya namang pag-isipan ng kung ano ang bagay na yon, ay tumikhim na lamang siya at nagsalita. I think ayos ka naman na. Let's go. Dalhin mo rin si Summer. May pupuntahan tayo. Saan po, sir? Stop asking. Hindi mo trabaho ang pag-usisa, okay? Dadalhin lang kita. Dahil kailangan ko nang magbabantay kay Summer sa lakad ko. Napairap naman si Cassie dahil sa pagiging maldito ng lalaki.
Parang kanina lang ganda-ganda ng ngiti. Si isang iglap, para rin naman siyang may regla. Ani ni Cassie sa sarili. What? May sinasabi ka? Wala po. Sabi ko tama ka nga po. Tara na po. Nang makarating sa parking lot sina Floyd ay agad silang sumakay ng kotse at habang nasa biyahe, napansin ni Cassie na ang rutang tinatahak nila ay papuntang ospital. Hindi alam ni Cassie kung anong ipupunta nila roon, ngunit nang maisip na may karamdaman ang lalaki ay nakaramdam siya ng awa rito. Lalo na nang maisip niyang wala man lang ni kahit sino ang nag-aalaga sa lalaki at mas inuna pa talaga nito ang alaga nitong aso kaysa sa sarili. Napangiti na lamang si Cassie nang maisip na pasikreto niya ring aalagaan ng lalaki para hindi ito mahiya. Gayunpaman, naputol ang pagpapantasya ng dalaga nang biglang magsalita si Floyd. What were you thinking, woman? Bakit ka nakangiti habang nakatitig sa akin? Alam ko napakagwapo ko, pero hindi ko naisip na may nakakatawa sa kahit anong parte ng mukha ko para matawa ka. Huh? Nakatitig? Hindi kaya. May naisip lang. Nag-joke lang din yung utak ko kaya napangiti ako. Akala ko rin kasi kisame yung mukha mo kaya napatitig ako. Oh yeah, susubukan kong maniwala sa paliwanag mo. Kahit siguro grade 2, malalamang nagsisinungaling ka. Watch out, baka mamaya humahaba na yung ilong mo. Pinokyo. Napangiwi naman si Cassie at napahawak sa ilong niya. Kita niya naman sa front mirror ang pigil ng ngiti ni Floyd na mukhang nakitang ginawa niya. Natahimik na lamang ang dalawa at wala nang nagsalita pa sa buong biyahe hanggang sa makarating sila sa ospital. Agad namang bumaba ng sasakyan si Cassie habang karga-karga si Summer. Nang maglakad papasok si Floyd ay agad siyang sumunod sa lalaki at diretsyong pumasok sa isang kwarto na tingin ni Cassie ay mahalang halaga. Pagpasok niya ay nakita niyang isang babaeng nakasuot ng hospital gown at nagbabasa ng isang pocketbook at diretso ring tumakbo papunta rito si Summer. Hey sis, ayan na naman ang kinaadikan mong drama. Ano bang nakukuha mo sa pagbasa niyan? Bungad ni Floyd. Napanganga naman si Cassie dahil may kapatid pala si Floyd. Ngunit agad niya ring itinikom ang bibig niya nang mapadakong tingin ng babae sa kanya at saka ngumiti rito. May kasama ka pala? Nani ba siya ni Summer? Butit nakita ka nang magbabantay sa baby ko? Since you're a terrible bantay. Ani ni Mira. Bakit kasi kukuha ka na lang ng aso? Yung kailangan pang bantayan. Baliktad na talaga ang mundo ngayon, ano? Pati ata utak mo, baliktad na. Aso mo pa talagang magpapabantay. Sagot naman ni Floyd. Napangiti na lamang si Cassie habang tinitingnan ang magkapatid at napabuntong hininga na lamang siya nang maisip ang mga kapatid niyang itinakwil siya. Never mind. Anong pangalan niya? Ang ganda-ganda niya? I think bagay kayo. Ani pa ni Mira. Namula naman si Cassie dahil sa sinabi ng babae. Ate, stop it. You're making her uncomfortable. Baka mamaya kung ano pang isipin niya. Mamaya isipin niya pang nababaliw ka na. Bakit? Possible naman yun Marami ako nababasang ganon. Pilit pa ni Mira. Napangiwi naman si Cassie sa sinabi ng kapatid ni Floyd. Ramdam niya rin ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi alam ni Cassie kung anong dahilan pero alam niyang hindi normal yon. Magpapaalam na sana siyang lumabas nang biglang tumayo si Floyd. Sige na, kakausapin ko lang doktor mo. Maiwan ko muna kayo. Huwag ka magsalita na kung ano-ano ate And you, huwag mong pansinin ang sasabihin niya. Okay? Ani naman ni Floyd kay Cassie. Opo sir, babalik naman siguro kayo agad. Chill, mabait ang ate ko. Matapos sabihin yun ng lalaki ay lumabas na ito. Naiwan si Mira at Cassie at hindi niya alam kung paano makikipag-usap sa babae. Dahil panay ang pakikipaglaro nito kay Summer. Bumalik ang kaninang iniisip ni Cassie. Buong akala niya ay si Floyd ang may sakit at kailangan na mag-aalaga
Ngunit ito pala ang may inaalagaan ngayon kaya natawa na lamang siya nang maisip na nagiging paraning na nga siguro siya. Hindi naman napansin ni Cassie na nakatitig na pala sa kanya si Mira na nagbabalat na ng dalang orange ni Floyd at tapos nang makipaglaro kay Summer. Kung hindi pa tumikim si Mira ay hindi pa mapapansin ni Cassie na nakatingin na pala ito sa kanya. Gusto mo? Kuha ka lang dyan. Ang dami naman kasing dala niyang si Floyd. Napaka-OA. Akala mo naman talaga mamamatay na ako. May injury lang naman yung paa ko at gagaling na pagkatapos ng 3 months. Ani pa ni Mira. Napangiwi naman si Cassie nang kaswal lang yung sabihin ng babae. Hindi, ayos lang ako ma'am. Salamat po. Sagot naman ni Cassie. Cut out the ma'am. Tawagin mo na lang akong Mira. O kaya ate. Bagay talaga kayo ng kapatid ko. Type mo ba siya? Dire-diretsong ani ni Mira. Ha? Ano lang kasi ako ma'am? Mira. Nani lang talaga ako ni Summer. Bukod dun, wala na. Tsaka alam kong imposibleng maging kami ni Sir. Mas bagay sila ni Loisa. Oh yeah, that Loisa. Ayun ang aso ko dun. Pati ako. My dog likes you. So am I. Kaya may basbas ko agad kung maging kayo ni Floyd. So, do you like him or are you interested in him? Bago pa man makasagot si Cassie, ay dumating na si Floyd na iiling-iling dahil narinig niya ang huling sinabi ng kapatid. Gusto niya rin sanang marinig ang sagot ni Cassie, ngunit may parte sa kanyang natatakot na marinig ang sagot mula rito. Nang makapasok ay hindi niya ipinahalatang narinig niya ang usapan ng dalawa at agad na inibang pinag-uusapan. May mga oras na napapatitig siya kay Cassie at mahuhuli niya ang mapang-asar na tingin ni Mira na alam niyang maraming alam dahil sa nababasa nitong mga kwentong pag-ibig. Agad namang nagkasundo si Mira at Cassie na nagustuhan ni Floyd. Pakiramdam pa niya ay itong tunay na magkapatid dahil wala itong ginawa bang magdamag kundi ang asarin siya. Sis, listen to the doctor. Huwag matigas ang ulo. Pag sinabing lakad lang, maglakad ka lang. Huwag ka nang tumakbo ulit kung ayaw mong 1 taon ka dito sa ospital. Okay, sige. Umalis ka na, Itay. Tsaka bigyan mo na nga ng tita yung si Summer. Baka another tito ibigay mo dyan, oh. Nga pala, bisitahin mo rin si Daddy kahit 1 beses lang. Ani pa ni Mira. Napailing na lamang si Floyd at Cassie at nagpaalam na sa babae. Nakaramdam naman ng gutom si Cassie at rinig na rinig ni Floyd ang pagtunog ng tiyan niya. Tara, kain muna tayo. Nagugutom na rin naman kasi ako. Ha? Hindi sir, ayos lang. Sa bahay na po ako kakain. Marami namang pagkain sa apartment ko. Kaya pa namang magtiis ng tiyan ko. No, it's fine. May malapit namang restaurant dito. And pwede bang tumigil ka na sa pag-post sa akin? Hindi naman magkala yung edad nating dalawa. And just call me Floyd. Po? Kita naman ni Cassie ang pagsumpong ng kilay ni Floyd nang marinig na naman ang salitang yon. Sige. Floyd. Gutom na rin talaga kasi ako. Ibawas nyo na lang po sa sahod ko yung makakain ko. No, ayos lang. My treat. Tumango na lamang si Cassie at hinayaang mag-drive si Floyd, ngunit laking gulat niya nang huminto ito sa isang napakalaking building. Halos ayaw pa bumaba ni Cassie nang makita ang mga taong pumapasok roon. Kumikinang ang mga ito sa suot ng mga alahas at kabi-kabilaan ng bodyguards na sumusunod rito. Nabalik sa ulirat si Cassie nang gayain na siya ni Floyd na pumasok at laking gulat niya nang may nag-abot ng kamay sa kanya para kunin si Summer at nang tumingin siya kay Floyd ay tumango lamang ang lalaki kaya ibinigay niya ito roon. Pagpasok pa lamang ni Cassie ay alam niyang mamahalin nga roon dahil hindi naman yon ang unang beses na nakarating siya sa mga ganong kainan. Nakakapunta rin siya sa ganoon ng buhay pa ang kanyang ina. So, what do you think? Order ka na. Mag-order ka lang ng kahit anong gusto mo. Akong bahala sa'yo. Ha? Ano kasi? Akala ko sa normal lang tayo na restaurant kakain.
Like fast food, alam mo na. Jollibee, Mang Inasal, KFC, McDo. What are those? Restaurant ba yun? Oo, restaurant naming mga wala masyadong kaya sa buhay. Hindi mo alam yon? Di ka pa ba nakakarating doon? No, hindi pa. Pero nakikita ko lang sila. I thought mga store lang yung mga yun. I'm sorry. Natawa naman si Cassie sa narinig. Mukha ngang lumaki sa mamahaling mga bagay si Floyd. Ano ka ba? Don't be sorry. Hindi mo naman kasalanang pinanganak ang mayaman. At hindi hinayaan ng magulang mong kumain ka ng mga ganong pagkain. You think so? Oo naman. Hayaan mo. Pag sahod ko, ako naman manlilibre sa'yo at dadalhin kita sa ganon. Napangiti naman si Floyd at sinabihan na si Cassie na umorder ng gusto nitong pagkain. Madali lang naman kay Cassie na pumili ng pagkaing madaling lutuin dahil nakakain na rin siya sa ganoong restaurant noon. Kitang-kita niya ang pagtataka ni Floyd na para bang gusto nitong magtanong sa kanya ngunit pinipigilan lamang nito na gawin at wala rin naman sa mood si Cassie para magpaliwanag o sagutin ang mga tanong ng lalaki. Maya-maya pa ay dumating ng order ng dalawa at tahimik lamang silang kumakain. Habang sumusubo si Cassie, ay naisip niya ang sinabi kanina na ibawas sa sweldo niya ang kakainin. Kung tinanggap ng lalaki ang offer niya, ay wala siyang sasahurin ngayong linggo at hindi na namalayan pa ni Cassie na nasabi niya pala ng malakas ang dapat na sasabihin lang sa utak. Ay nako Cassie, pama ka talaga. Kahit kailan? Ani ni Cassie sa sarili. Hey, may problema ba? Nasabi ko ba ng malakas yun? Napahamak si Cassie kahit kailan? Oo, bakit? May problema ka ba? Sabihin mo lang sa akin. Baka makatulong ako sa'yo. Wala yun. Okay lang ako. May naisip lang kaya ganun. Pero salamat sa libre. Lulubos-lubusin ko na to, Floyd. Ano ka ba? Go on. Pwede ka pang mag-order kahit anong gusto mo. Pasasalamat ko na rin to kasi napagpasensyahan mong makulit kong ate. Pasensya na talaga. Ano ka ba? Ayos lang. Nakakatawa nga siya eh. Napangiti naman si Floyd at nagpatuloy na ang dalawa sa pagkain. Marami pa silang napagkwentuhang dalawa kaya naman inabot na sila ng gabi. Wala namang nagawa si Cassie nang nagpresenta si Floyd na ihatid siya sa kanyang apartment dahil gabi na rin at pagod din siya para mag-abang pa ng taxi. Pagkarating nila roon ay hinintay muna ng lalaking makapasok siya bago ito umalis. Ang hindi alam ni Cassie ay naroon pala si Marian at hinihintay siya habang nakasilip kanina sa bintana. Bumungad sa kanyang mapang-asar nitong ngiti. Di mo naman sinabing may personal driver ka na pala ngayon? Teka! Personal driver nga ba? Ani ni Marian. Marian, inaantok na ako. Matulog na tayo. Ikaw ba? Hindi ka ba inaantok? Hindi pa. Himala. Kumain ka na? Ani pa ni Marian. Oo, kumain na ako sa labas. Gutom na kasi ako kanina. May dinaanan kaya, ayun, inabot ng gutom sa labas. Sure ka bang hindi ka pa inaantok? Kasi kung hindi, mauna na ako matulog. Hindi pa nga. Kailangan ko ate ng bed story para makatulog. Meron ka ba dyan? Dali na. Sino ba kasi yung naghatid sa'yo? Dagdag pa ni Marian. Wala nga kasi. Yung bus ko lang yun. Nagkawang gawa lang. At kung iniisip mong may something sa amin, pues wala. Kaya pwede bang matulog na tayo? Napasimangot naman si Marian at nauna nang pumasok sa kwarto nito habang si Cassie ay natatawang napailing na lamang sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Matagal na rin kasi nitong hinihintay na magkaroon siya ng boyfriend at ang akala nito ay matutupad na ito. Maya-maya pa ay dinalaw na rin ng antok si Cassie habang pasikretong hinihiling na sana may kahulugan ang pinapakitang kabaitan sa kanya ni Floyd. Matapos ang isang linggo ay sumahod na si Cassie. Tulad ng sinabi niya ay dinala niya sa isang fast food restaurant si Floyd para maranasan din yun ng lalaki. Nang maka-order ay pinauna niyang patikman sa lalaki ang fries at buong akala niya ay di yun magugustuhan ng lalaki.
Ano sa tingin mo? Pasado ba sa panlasa mo? I never tasted a food as good as this before. Meron palang ganito dito. Hindi ako pinapayagan ni mommy na kumain ng ganito dati. Dahil hindi daw ito masarap and masama sa kalusugan ko. Well, ganyan talagang nanay. Hindi mo masisising mama mo. Buti na rin ang nag-iingat. Pero masarap talaga yan, lalo pag sinabay mo ang burger sa fries. Yun! Really? Hindi ba nakakadiri yun? That's so unsanitary. Baka sumakitan siya natin. Sus, unsanitary ka dyan. Wala namang halong buhangin ng burger o fries ha. Subukan mo lang. Okay. Matapos sabihin yon ay nakapikit ang matang. Sinubukan ni Floyd ang sinabi ni Cassie sa kanya at gaya ng sinabi ng dalaga ay kakaiba nga ang lasa nyon. Akala ng babae ay hindi na uulit pa si Floyd ngunit sunod-sunod nitong ginawa yon kaya napangiti na lamang si Cassie at sinabayan sa pagkain ng lalaki. Hindi nila kasama si Summer ngayon dahil pinaiwan yun ni Mira sa kanya dahil masyado daw itong nangulila sa aso. Pumayag na lang din naman si Floyd dahil plano pa sanang umiyak ng kapatid nito kaya napilitan na lang din ng lalaki. Matapos kumain ay ihahatid na sana ni Floyd si Cassie sa apartment nito. Ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya napilitan silang doon dumiretso sa kondo ng lalaki dahil mas malapit ito sa kinainan nila. Wala rin silang dalang payong kaya naman medyo nabasa sila ng ulan. At pagdating sa kondo, ay agad na kumuha si Floyd ng pwedeng pagpalitan ni Cassie. Here, magbanlaw ka muna. Baka lagnatin at sipunin ka. Kasalanan ko pa. Salamat. Ikaw rin. Himala may damit ka ng babae rito. Kay Loisa yan no? Baka naman mangati ako pag sinuot ko yan. Gusto mo lang talaga malaman if she stays here, right? Well, hindi yan kanya. Kay Ate Mira yan. Naiwan niya dito. Hindi Nagtatanong lang talaga ako. Sige, pasok na ako sa CR. Doon ka na nga sa kwarto mo. Sino bang nagsabi sa'yo na dito ka maliligo? Doon ka sa kwarto. Ako dito. Bago pa man makapagsalita si Cassie, ay pumasok na sa CR si Floyd. Napapuntong hininga na lamang siya bago maglakad papasok sa kwarto ng lalaki. Napapikit na lamang si Cassie nang pagpasok niya ay amoy ni Floyd ang bumungad sa kanyang pang-amoy. Sininghot-singhot niya pa ito na animoy, daig niya pa ang isang adik. Nang magsawa ay inilapag na ni Cassie ang pagpapalitan sa kama ni Floyd at pumasok na ng CR. Matapos magbanlaw ay lumabas na siya, ngunit laking gulat niya nang makita si Floyd na halata ring nagulat nang makita siyang nakatapis lamang ng tuwalya. I was just... Never mind. Lalabas mo na ako. I'm sorry. Hindi ko alam na tapos ka na pala. Nahulog mo kasi yung short kaya dinala ko. Ganun ba? Sige, salamat. Welcome. Pasensya na talaga. Ayos lang. Wala ka namang nakita dahil nakatapis naman ako. Kahit na. Sige, alis na ako. Sa susunod kasi sa CR ka na magbihis. Bakit naman? May susunod pa? Anong susunod? I mean, kapag maliligo ka sa inyo. Nakayuko si Floyd habang sinasabi yon at tatalikod na sana, ngunit nang akmang maglalakad si Cassie ay hindi niya napansin na basa pala ang naapakang sahig at napapikit na lamang siya at hinintay na maramdaman ang sakit na idudulot noon. Ngunit naramdaman niyang mga brasong pumulupot sa kanyang bewang at nang imulat niya ang kanyang mata ay bumungad sa kanya ang mukha ni Floyd. Namula na lamang si Cassie na mapagtanto kung gaano kalapit ang mukha ng lalaki sa kanya. At nasaksihan ng mata niya ang paggalaw ng Adam's apple nito habang nakatingin sa kanyang labi. Pati siya ay napatingin na lamang sa mga labi ng lalaki. Unti-unting lumalapit ang mukha ni Floyd at natigilan na lamang si Cassie nang maramdaman ang malambot na labi ng lalaki sa kanyang labi. Ngunit agad rin niyang ipinulupot ang braso sa leeg nito at mas pinalalim ang halik. You're driving me crazy, woman. Itigil na natin to.
Bago pa ako, may magawang hindi dapat sa'yo. Ani ng lalaki habang patuloy sa paghalik kay Cassie. But I don't want to. Masyado kang magaling humalik para patigilan ka sa ginagawa mo. Sigurado ka ba dyan? Baka magsisi ka kinaumagahan. Hindi ako nagbibiro kasi. Kapag pinagpatuloy natin to, baka hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko. Hindi rin ako nagpipiro, Floyd. Alam kong ginagawa natin. Hindi na ako bata para hindi malaman ang bagay na yun. Are you sure? Talagang itutuloy ko na to. Oo, sigurado na ako. Napangiti naman si Floyd at ipinagpatuloy na ang paghalik kay Cassie. Unti-unting bumababa ang halik ni Floyd at mula sa labi ay nasa bandang dibdib na ni Cassie ang makasalanang bibig ng lalaki. Nanginginig pa ang kamay ni Floyd habang unti-unti nitong kinakalas ang tuwalyang tanging nakaharang sa buong katawan ni Cassie. Nang tuluyan ng matanggal ng lalaki ang nakatapis sa katawan ng babae, ay namula na lamang si Cassie dahil sa nararamdamang hiya. Come on, huwag kang mahiya, Cassie. Napakaganda ng katawan mo. You're actually a hottie. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil nahiya akong aminin yun. Talaga? Baka naman binobola mo lang ako. Hindi, totoo yun. Gusto mo bang makita? Doon natin gawin sa harap ng salamin ko. Ayoko. Ayokong makita ang ekspresyon ko. Nakakaya kaya. Natawa naman si Floyd tsaka binuhat si Cassie papunta sa uluhan ng kanyang kama kung saan nakaharap ang kanyang salamin. Doon nakitang-kita sila ni Cassie habang pinaglalandas niya ang bibig at dila sa katawan nito. Kitang-kita ni Cassie kung paano siya mapakagat labi habang dinadama ang ginagawa ng lalaki sa kanya. At mas nadadagdagan pa ang init na nararamdaman niya sa tuwing titingnan niya ang refleksyon nila ni Floyd sa salamin. Hanggang sa magsawa ang lalaki at maingat nitong ipinapadama sa kanya ang galit nitong alaga na animoy gunting na pumunit ng buong pagkatao niya. Sa una ay sakit lang ang nararamdaman ni Cassie, ngunit nang huli ay nagustuhan niya na yon. At matapos ng ilang minuto ay sabay nilang naabot ang rurok ng ligaya. Hindi alam ni Cassie kung nakailang beses nilang ginawa yun ni Floyd. Basta ang alam niya ay inaantok na siya at nais niya ng matulog. Ngunit bago niya maipikit ng tuluyan ang mga mata ay nagsalita si Floyd. Alam kong huli na para sabihin ko to. Pero gusto ko malaman mo to, Cassie. Ayoko nang maging duwag. Marami akong nakilalang babae pero siyo ko lang naramdaman to. Gusto kita kasi, mahal kita. Natigilan naman si Cassie at tila nawala ang antok na kanyang nararamdaman. Alam kong napakadali, pero hindi ko talaga mapigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Sa'yo lang ako nakakaramdam ng kaba sa tuwing kasama kita. Sa tuwing magdidikit ang balat natin. Sa'yo lang. Mahal mo ko? So yung nangyari sa atin, hindi lang yun lust? Oo. Hindi kita mamadaliin sa sagot mo sa akin. Maghihintay ako. Natawa naman si Cassie at mabilis na hinalikan sa pisngi si Floyd. Hindi na kailangan. Gusto rin naman kita eh. Sa tingin mo, papayagan kitang gawin mo to sa akin kung hindi? Hello? Talaga? Tumango naman si Cassie habang mingiti sa mga labi niya kaya nayakap na lamang siya ni Floyd dahil sa saya. Pagkatapos noon ay muli nilang pinagsaluhan ng isang puno ng pagmamahal na pag-iisa at sabay na nakatulog pagkatapos. Simula noon ay nagsimula nang lumabas sina Cassie at Floyd. Nakalabas na din ng ospital si Mira kaya naman kailangan ng mag-alaga ng ibang customer ni Cassie at tuwing uwian niya ay naroon ng lalaki para sunduin siya. Tuwing weekends ay lumalabas din silang dalawa. Siyang-siya naman si Cassie dahil walang araw na hindi siya sinusurpresa ni Floyd at binibigyan ng kung ano-anong regalo. Ano na naman to? Ikaw talaga kung ano na lang naiisip mong bilhin. Pero thank you. I love you. I love you more, babe. Nadaanan ko lang yan. Tapos naisip kong mahilig ka nga pala sa pink. Ayan, binili ko na.
Kawawa rin kasi yung nagtitinda kasi matanda na. Talaga? Ang bait talaga ng boyfriend ko. Baka naman kunin ka na ni Lord niyan ha? Huwag muna. Hindi tayo nagkaanak ng 1 dosena niyan. Joke lang. Pero anong 1 dosena? Ano ako, inahing baboy? Parang isang basketball team na. Ayaw mo ba nun? Siniko naman ni Cassie si Floyd at tumawa lamang ang lalaki. Pabiro namang umirap si Cassie at inilagay na sa buhok niya ang binili nitong hairpin. Minsan naman ay nasa apartment ni Cassie si Floyd para mag-abang ng mga luto niyang ulam na gustong gusto nito. Minsan nga ay nagbibiro pang kaibigan niyang si Marian na animoy naiinggit sa kanilang dalawa, ngunit alam niyang nasisiyahan nito dahil nahanap niya na ang lalaking para sa kanya. Matapos maihain ay kumain na silang dalawa ni Floyd. Hindi naman na nakasabay pa si Marian dahil may pupuntahan pala ito. Ang sarap talaga ng luto mo, babe. Napaka-wife material talaga. Pwede nang anakan ng 1 dosena. Tigilan mo nga ako. Hindi mo pa nga natitikman? Masarap na agad. Alam kong masarap yan. Amoy pa lang nakakagutom na. Pero mas masarap talaga yung nagluto. Kaso bawal pa kanin. Ayos. Pwede mauna na lang ang dessert ko kaysa sa lunch. Baliw. Kumain na lang nga tayo. Ang dami mong sinasabi. Tikman mo na lang yung kare-kare ko. Kaya yung ampalaya na may itlog. Itlog ko. Ayaw mo? Floyd! Yung nilaga kasi. Umirap na lamang si Cassie at tinawanan lamang siya ni Floyd kaya napailing-iling na lang siya habang sumasandok ng kakainin nilang dalawa. Matapos magsandok ay nagsimula na silang kumain. Akala ni Cassie ay tuloy-tuloy na ang ganoong tagpo ng buhay niya. Ngunit nagkamali siya dahil nang nagpunta sila ni Floyd sa Home for the Aged para sa charity nito ay natagpuan niya ang kanyang ama roon. Nung una ay nagdadalawang isip pa siya kung lalapitan nito, ngunit napagdesisyonan niya pa ring kausapin si Don Manolo. Doon ay nalaman niya ang buong katotohanan ng araw na maaksidente sila. Si Floyd Rodriguez ay hindi tulad ng inaakala mo, anak. Siyang nakabangga sa atin ng araw na yon. Humingi ako ng tulong sa kanya pero tinakbuhan niya tayo. Ani ni Don Manolo. Anong? Hindi yan totoo, Daddy. Hindi ganyan si Floyd. Akala mo lang yun, anak. Pero maniwala ka sa akin. Mas kilala mo ang Daddy kaysa sa lalaking yan. Hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo. May kasama pa siya nun. Pero tinakbuhan nila tayo kaya namatay ang mami mo. Ani pa ni Don Manolo. Kasama? Tumango naman si Don Manolo at may sasabihin pa sana nang may tumawag sa pangalan ni Cassie. Paglingon niya ay si Floyd na may dalang pagkain nila at inaaya na siyang kumain. Matapos magpaalam sa ama ay lumapit na si Cassie kay Floyd na sa tingin niya ay masayang-masaya ang lalaki. Iwinaksin na muna ni Cassie ang mga tanong na nasa utak niya at napagdesisyon ng sabay na usisain si Floyd na nakatitig lamang sa kanya ngayon habang masaya nitong ninunguya ang pagkain. Matapos ang event ay umuwi na sina Cassie at tumiretso sila sa kondo ni Floyd. Doon ay nagsimulang magtanong ang babae. Babe, may gusto lang sana ako itanong. Ano yun, babe? Magpo-propose ka ba? Wag muna. Ako gagawa nun eh. Tiningnan naman ng masama ni Cassie si Floyd kaya napatikim ito at nag-peace sign sa kanya. Biro lang po. Ano ba yun? Si Ate Mira. Anong nangyari sa paa niya nun? Anong dahilan bakit siya nagkaroon ng injury? Yun ba? Car accident. May nakasalubong kasi kami. Ayun, nagkabanggaan. Buti na lang at hindi kami napuruhan. Lumala lang yung kanya. Napakapasaway kasi sa doktor. Imbis na matawa tulad ni Floyd, ay napangiwi si Cassie dahil tila may karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Mukhang totoo nga ang sinabi ng daddy niya tungkol kay Floyd at hindi niya yon kayang tanggapin. Gayunpaman ay may namumuong galit sa kaloob-looban niya at nais niyang sampalin si Floyd na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Dahil sa aksidenteng yon ay nawala ang kanyang mommy at muntik na rin ang kanyang daddy na nais niyang kunin sa kung saan man ito ngayon.
Hey babe, ayos ka lang ba? Putol ni Floyd sa pag-iisip ni Cassie. Oo. Anong ginawa niyo nang mabangga kayo? Ang dami mong tanong babe. Ano bang meron at parang gusto-gusto mong malaman ang nangyari? Tapos na yun, kaya huwag mo nang isipin. Hindi Floyd, hindi pa yun tapos. Alam mo bang may namatay dahil sa aksidenteng yun? Dahil sa kapabayaan mo, may napahamak. Babe, ano bang sinasabi mo? Bakit nagagalit ka bigla? It wasn't me, okay? Hindi ko kasalanan yun. Walang namatay ng araw na yun. Hindi ka nga rito. Lalapit pa sana si Floyd kay Cassie para yakapin ng babae, ngunit agad itong umiwas at lumayo. Kitang-kita ni Cassie ang pagtataka sa ekspresyon ni Floyd dahil hindi nito maintindihan ang nangyayari sa babae. Sinubukan pa muli ni Floyd na lapitan ng babae, ngunit lumayo pa rin ito at iwinaksi ang kamay niyang sinubukan ding hawakan ng palad nito. Kita ng lalaki ang nangingilid na luha ni Cassie na para bang may gusto itong sabihin na pinipigilan lang nitong lumabas sa mga labi. Bumuntong hininga na lang muna si Cassie para pakalmahin ang emosyon niya at masabi ng maayos ang mga gusto niyang ipaalam sa lalaki. Kasama ko sa aksidenteng yun, Floyd. Hindi ko na alam ang mga kasunod na nangyari dahil nawalan ako ng malay. Namatay ang mami ko dahil sa kapabayaan mo sa pagdadrive. Kita ni Cassie ang gulat sa mukha ni Floyd. Anak ka ni Don Manolo? Oo, Floyd. Anak niya ako. He told me everything. Kaya huwag ka nang magmaang-maangan pa. Anong sinabi niya sa'yo? Don't believe what he said to you, babe. Hindi ako may kasalanan sa aksidenteng yun. Really? Bakit ka tumakbo nun? Kung hindi ka tumakbo ng araw na yun, buhay pa saan ang mami ko? Pagkasabi ni Cassie noon, ay tumakbo na siya palabas ng kondo ni Floyd. Papalayo sa binata dahil ayaw niya nang marinig pa ang kasinungalingan nito. Pagkarating ni Cassie sa apartment ay bumungad sa kanya si Marian na takang-taka nang makitang luha sa mga mata ni Cassie. Hindi alam ni Marian kung paano siya patatahanin at niyakap na lamang siya ng kaibigan. Na makabawi-bawi si Cassie ay nagawa niya ng magkwento kay Marian at gulat na gulat din ang kaibigan. So, siya yung driver ng isang kotseng nakabanggaan ng kotse niyo? Tapos umalis na parang walang nangyari? Ani pa ni Marian. Oo, si Floyd ang driver nun at kasama niya si Ate Mira nun. Kaya pala na ospital nun si Ate Mira. Yung injury niya yun pala ang dahilan nun. Oh my God! What a small world! Pinag-explain mo ba muna siya? Ani pa ni Marian. Ano pa ba explanation ang kailangan ko? Doon pa lang sa tinakbuhan nila kami. Maling-mali na sila doon. Yeah, you're right. Kiss na siya kahit gwapo pa siya. Dagdag pa ni Marian. Pinalipas muna ni Cassie ang isang linggo at nag-sick leave muna siya sa kanyang trabaho. Kinuha niya rin sa home for the aged si Don Manolo at siya mismong nag-aalaga sa ama. Buti na lamang ay sadyang mabait ng kaibigan niyang si Marian dahil nagpresenta itong mag-alaga kay Don Manolo sa umaga at siya naman sa gabi hanggang sa makapaglakad na uli ito. Hindi naman maiwasan ni Cassie na maisip si Floyd na hindi rin nagparamdam sa kanya sa loob ng ilang buwan. Akala niya tuloy-tuloy na yon ngunit muli na namang lumitaw sa buhay niya si Floyd. Pag-uwi niya ay naroon sa parking lot ang lalaki at nakasandal sa kotse nito habang nakapamulsa. Kaya agad umiba ng daan si Cassie, ngunit huli na dahil tumakbo palapit sa kanya si Floyd. Hey, please, makinig ka muna sa akin. Hayaan mo munang makapagpaliwanag ako sa'yo. Gusto ko sana ikwento sa'yo lahat ng nangyari. Pero hindi dapat ako magsabi sa'yo nun. Bungad ni Floyd kay Cassie. Sino naman? Si Mommy? Tara, puntahan natin yung abo niya at tanungin. Please, Cassie, maniwala ka sa akin. Hindi ko kasalanan ng nangyari ng araw na yun. It was your dad. Sinisiraan mo bang daddy ko? How dare you? Hindi ko siya sinisiraan, Cassie. Totoong sinasabi ko. Alam mong hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Kilala mo ko. Kilala ba talaga kita? Hindi ko na alam, Floyd. Mas kilala ko ang daddy ko. Alam kong hindi niya kayang gawin ang ibinibintang mo sa kanya. Hindi na pinagsalita pa ni Cassie si Floyd at agad na pumara ng taxi na sakto rin ang pagdaan.
Ngunit wala pa rin talagang takas si Cassie dahil bawat araw ay naroon ang lalaki para guluhin siya. Sinasadya pa nitong sa trabaho siya bisitahin dahil alam rin naman ni Floyd na hindi sila magkakasundo ni Don Manolo, lalo na't galit ito sa lalaki. Ayaw din naman ni Cassie na magbugbugan ng dalawa dahil mag-isa lang siyang aawat sa dalawa. Minsan ay nagpipresenta pa si Floyd na ihatid siya kahit nasa labas lang ng building ng apartment niya, ihatid. Ngunit hindi pumapayag si Cassie dahil ayaw niyang isipin ng lalaki na may pag-asa pa silang dalawa. Pwede ba, Floyd? Tantanan mo na ako. Reporter ka ba sa 24 oras? Daig mo pa nga ang reporter kung makapag-abang sa akin. Makausap lang ako. Gusto ko lang naman na maniwala ka sa sinasabi ko, Cassie. Mahirap pa talaga sa'yong magtiwala sa akin. Hindi pa ba sapat sa'yo yung pinaramdam ko nun? Hindi ko na alam, Floyd. Hindi ko na alam kung pati ba pagmamahal mo sa akin totoo. Kung lahat ng pinangako mo sa akin nun ay totoo. Ano ba dapat ang gawin ko, Cassie, para maniwala ka? At mapakita kong hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Wala, Floyd. Wala. Ewan ko. Lamuyo ka na lang siguro. Tila sinaksak naman sa puso si Cassie nang makita ang sakit sa ekspresyon ng mukha ni Floyd. Ayaw niyang saktan ng lalaki, ngunit kailangan niya yung gawin dahil alam niyang pag pinilit pa nila ang relasyon nilang dalawa ay wala yung patutunguhan. Nang sumunod na araw ay akala ni Cassie may Floyd ulit na lilitaw sa labas ng building na pinagtatrabahuan niya. Ngunit hindi niya inaasahang wala ron ng lalaki dahil nasanay na siyang ganoon lagi ang tagpo tuwing uuwi siya. May parte kay Cassie na nalungkot at nadismaya nang makitang walang bakas ng lalaki roon. Ngunit nang sumunod na araw ay pinatawag siya ng kanilang manager at hindi niya inaasahan ang impormasyong ibinahagi nito sa kanya. Sir, pwede po bang iba na lang? Hindi po talaga pwede. May uuwian pa po ako sa apartment. Tapos masama pong pakaramdam ko. Hindi nga kasi pwede, Cassie. Ikaw ang gusto ng customer natin. Alam kong nagpapalusot ka lang. Kaya pumunta ka na dun kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Ani pa ni Mr. Salazar. Sir, wala na po ba talagang ibang paraan? Wala na, Cassie. Anong gusto mo? Pagsuotin ko ng maskara na kamukha mo yung kasama natin. Nakakaloka ka. Tsaka tama naman yung kasiser mo sa akin. Ma'am nga kasi ako, babae ako. Malambot pang aniya ni Mr. Salazar. Sir, ma'am, please, maawa na kayo sa akin. Ayoko po talaga doon. Ikamamatay ko po. Mas ikamamatay mo pag umayaw ka, Cassie. Kaya fighting, go go! Sagot ni Mr. Salazar. Matapos noon ay iniwan na ng manager niya si Cassie. Napatingin na lamang si Cassie sa hawak niyang papel na may address ng taong aalagaan niya. Akala niya ititigilan na talaga siya ni Floyd, ngunit nagkamali siya dahil mula sa aso ay ito naman ang nais magpaalaga sa kanya. Ngunit habang palabas si Cassie ng building nila ay nahulog na lamang ang bitbit niyang tubigan dahil hindi niya inaasahan ang taong nakita niya. Kung iisipin na isang multong kaharap niya ngayon dahil kamukhang kamukha talaga ng mommy niya ang babae. Ngunit nakumpirma niyang hindi ito isang multo nang yakapin siya nito. Cassie, anak ko, kamusta ka na? Pasensya na kung kailangan magtago ng mommy mo. Kailangan ko talagang lumayo mula sa daddy mo. Ani ni Doña Marieta. Anong? Buhay ka, mommy? Paano nangyari yun? Please, kung totoo man tong nangyayari, huwag mo na akong iwan ulit. Kung nagpaparamdam ka, okay lang. Mas gusto ko nakikita ka, kahit sa ganitong paraan lang. Hindi ako multo, Cassie. Tinulungan ako ni Floyd, anak. Nang araw ng aksidente, humingi ako ng tulong sa kanya bago ko nawala ng malay. Tumawag siya ng ambulansya, kaya nakaligtas tayong tatlo. Nang naging maayos na ang kalagayan ko, itinakas niya ako dahil gusto akong patayin ng daddy mo. Ani pa ng Donya. Bakit? Bakit gusto kang patayin ng daddy? At kaninong abo yung nandun? Iniisip niyang nanlalalaki ako kaya lagi akong wala sa bahay. Na kaya lagi akong nasa office dahil may kalandian ako dun
na gusto ko nang makipaghiwalay. Ginusto niya akong patayin kaysa mawala raw ako sa kanya. Hindi ko rin alam kung kaninong abo yun. Ang alam ko pinalitan ni na Floyd ang katawan ko. Dagdag pa ng ginang. Tila sinampal naman na katotohanan si Cassie. Buong akala niya ay si Floyd ang masamang tao at dahilan ng lahat. Yun pala ay si Don Manolo na sinadyang ibangga ang kanilang sasakyan sa kagustuhan nitong mamatay ang kanyang mommy. Kung tutuusin ay pwede nitong ipakulong ang ama niya sa dinulot nitong pinsala, ngunit hindi nito ginawa at sa halip ay tinulungan pa ng lalaking mommy niya. Agad namang nagpaalam si Cassie para puntahan si Floyd na kailangan siya ngayon. Pagkarating niya ay agad niyang inilabas ang susi na ibinigay sa kanya ng lalaki at pagkapasok ay bumungad sa kanya ang balot na si Floyd na halata niyang masama ang pakiramdam. Nandito ka na pala. Gusto mo ba ng makakain o mainom? May pineapple juice ako sa ref. Teka, kunan lang kita. Mainit ata sa labas. Alam kong uhaw ka. Ani pa ng lalaki. Ngunit bago pa man ito makatayo, ay tumakbo na si Cassie papunta sa lalaki tsaka ito niyakap. Hey, what's wrong? May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. I'm sorry, hindi ko alam. Akala ko totoong sinabi ni Daddy. Akala ko ikaw ang dahilan ng lahat. Patawarin mo ko. Nasa likod kasi ako nun. Tulog kaya di ko talaga nakita ang lahat. How did you know? Nagkita na kayo ng mami mo? Oo, sinabi niya lahat sa akin. Si Daddy talagang may kasalanan kaya nadisgrasya kami. I'm really sorry, Floyd. Shh, it's okay. Masaya akong alam mo na ang totoo. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi na buhay pang mami mo. Niyakap lang ni Cassie at Floyd ang isa't isa hanggang sa kumalma ang dalaga. Matapos kumalma ay natawa na lamang silang dalawa tsaka pinalis ni Floyd ang luha ni Cassie. Habang ginagawa yun ni Floyd ay hindi niya mapigilang mapatingin sa labi ni Cassie dahil matagal na rin ang huli niyang mahalikan ng dalaga. Pati si Cassie ay napalunok na rin habang nakatingin sa labi ng lalaki na tila inaakit rin siya. Napapikit na lamang si Cassie nang unti-unting lumalapit ang mukha ni Floyd sa mukha niya. At agad na naramdaman ang malambot nitong labi na nakadampi na rin sa nangungulila niyang labi. Napapahalinghing na lamang si Cassie sa tuwing marahang kakagatin ni Floyd ang kanyang labi. Titigil ba ako? No, ituloy mo lang. Alam ko nangungulila ka rin. Ako rin naman, namiss kita at namiss ko to. Sus, binobola mo lang ako eh. Tama to. Tanggal yung lagnat mo pagkatapos nating dalawa. Tanggal talaga. Nakalimutan ko na nga nilalagnat pala ako sa halik mo pa lang. Ang dami mong alam. Pag ako nahawaan ang lagnat mo, mag-aalaga ka talaga. Well, gusto ko yan. Ako na magpapalit ng damit mo. Pupunasan ko ang buong katawan mo. Ako na rin ang bahalang mag-massage sa'yo. Hapasin sana ni Cassie si Floyd nang saluhin niya ng binata tsaka kinuhang isa niya pang kamay at ipinako yon sa uluhan ng sofa. Habang hawak ng isang kamay ng lalaki, ang mga nakapakong kamay ng babae ay malaya namang pinaglalandas ni Floyd ang isa sa katawan ni Cassie na siyang nagdadala ng kakaibang sensasyon sa kaibuturan ng dalaga. Napapaliyad na lang siya sa tuwing madadaanan nito ang sensitibong parte ng kanyang katawan, lalo na nag-umpisang bumaba ang halik ng lalaki at walang habas nitong pinunit ang suot niyang uniform. Napasinga pa sa gulat si Cassie dahil ngayon lamang naging ganon kaagresibong lalaki at tila nais niyang kurutin ang sarili dahil nagugustuhan ang bersyong yun ni Floyd. Floyd, uniform ko yun? Bakit mo naman pinunit? Dalawa lang pa naman yung pinagpapalit-palitan ko. Nakakainis ka naman eh. Huwag kang mag-alala. Magpapatayin na lang tayo ng bago. Pasensya na, nadala lang ang emosyon ko. Sabi mo yan ah. Baka gusto mong pumasok ako ng naka-two-piece. No way. Ako lang pwedeng makakita ng maganda mong katawan. Bawal ang iba. Bubulagin kung sino mang magtatangkang tingnan ka. Natawa naman si Cassie at siya na mismong humalik kay Floyd na agad namang sinabayan ang galaw ng labi niya.
hanggang sa lumalim uli yun at ganap na nilang pinaligaya ang isa't isa. Kinabukasan ay bumalik ng apartment niya si Cassie kasama si Floyd at si Doña Marieta para kumprontahin si Don Manolo. Pagkarating nila doon at bakas ang gulat sa mukha ng kanyang ama at nang makabawi ay agad nitong niyakap si Doña Marieta. Nang madama nitong hindi isang ilusyon ng kanyang asawa ay masinigpitan pa nitong pagyakap sa ginang. Matapos ay napansin na nito si Floyd na nasa tabi ni Cassie at agad na napalitan ng galit ang ekspresyon nito. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Palabasin mo yan, Cassie! Ayokong bakit ng pagmumukha ng taong muntik nang pumatay sa anak at asawa ko! Oh, thank God, Marieta. Buhay ka, asawa ko. Ani ni Don Manolo. Tama ng pag-arte, Daddy. Alam ko na ang katotohanan. Alam kong walang kasalanan si Floyd. At alam kong nagsisinungaling ka sa akin. Sagot naman ni Cassie. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni Don Manolo. Tinitigan lang ni Cassie ang ama at napabuntong hininga na lamang ito bago tumango. Oh anak, fine. Ako may kasalanan. Ayoko lang sanang mapalapit ka kay Floyd para hindi niya masabing katotohanan. Pero ang totoo ay nasiraan tayo. Nawalan ng prenong kotseng minamaneho ko. Ibabangga ko sana yun sa poste kaso dumaan ang kotse niya. Paliwanag naman ni Don Manolo. Sinabi pa ng Don na alam nitong mga kapatid niya ang may pakana ng lahat ng yon. At itinago nitong katotohanan dahil ayaw niyang makulong ang mga anak at inilipat ang sisi kay Floyd na siya talagang napinsala niya. Napakuyom naman na kamao si Cassie dahil sa nalaman. Hindi niya matanggap na pati magulang nila ay kayang ipahamak ng mga kapatid niya para lang sa kayamanang wala naman talaga siyang interes. Ang gusto lamang ni Cassie simula nang nasa bahay ampunan siya ay mga magulang na mamahalin siya ng buo at ituturing na totoong anak. Ngunit ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya ay kakompetensya sa manang ayaw niya rin namang mapasa kamay niya. Gusto ng kapatid mong mawala ka, Cassie. Dahil alam nilang sa'yo ko ipapamanang karamihan sa ari-arian ko pag nawala ako at wala silang pake kung madamay man kami ng mami mo. Ani pa ni Don Manolo. I'm sorry, Dad. Hindi ko naman talaga kailangan ng kahit ano sa kayamanan mo. Sorry kung pati kayo ni Mami nadamay sa galit nila sa akin. No, it's not your fault, Iha. Sakim lang talaga mga kapatid mo. Hindi ko na dapat sila pinagtakpan at hinayaan na lang na makulong. And I'm sorry about your mom. Inakala niya pang sinubukan ko siyang patayin dahil sa selos. I'm sorry, Marieta. Patawarin mo ko. Ani pa ng ama ni Cassie. Napaluha naman si Cassie nang makitang yakapin ni Don Marieta si Don Manolo. Sa wakas, ay muling nagkasama ang kanyang mga magulang at handa na ulit na gumawa ng bagong kabanata ng kanilang kwento. Iniwan na muna ni Cassie at Floyd ang mag-asawa at nagpahangin sa labas. Akala ni Cassie ay kung ano lamang ang kinuha ni Floyd sa kotse nito nang magpaalam sa kanya. Ngunit pagbalik nito ay laking gulat niya nang lumuhod ang lalaki habang may hawak itong singsing. Napatakip na lamang sa bibig niya si Cassie habang tumatango bilang sagot sa lalaki. Paglingon ni Cassie ay nakita niya ang kanyang magulang sa pintuan na nakangiti habang nakatingin sa kanilang dalawa. Kailan mo pa to pinaplano? Nakakainis ka. Akala ko itatali mo lang yung shoelace ko eh. Nang nakaraan pa. Nagpaalam na din ako sa mami mo. Tapos ayun, pumayag siya kaya nag-practice na agad ako kung paano ako magpo-propose sa'yo. Baliw ka? Talagang sa labas pa ng apartment ka nag-propose ah? Asan yung expensive restaurant ni Floyd Rodriguez? Ayun, naging kantin na. Siyempre, sisimplehan ko lang. Baka kasi hampasin mo ako pag dinala na naman kita sa mamahaling restaurant. Pero salamat. Akala ko hanggang girlfriend mo lang ako. Nakikita mo rin pala ako sa future mo. Dati pa. Nakita ko pa lang sa'yo. Nakita na kitang nakasuot ng wedding dress at naglalakad papunta sa akin. Napaka-cheesy mo talagang lalaki ka ha? Kapwa na lamang natawa si Floyd at Cassie tsaka inabot ng lalaki ang kamay ng dalaga at hinalikan nito kung saan niya inilagay ang singsing. At makalipas nga ang ilang buwang paghahanda ay nagpakasal na silang dalawa.
Bumalik naman sa mansyon ni Cassie ang kanyang mga magulang, tsaka kinuha sa mga kapatid niya ang lahat ng inako nitong ari-arian ni Don Manolo. Hindi na rin nila ito pinakulong. Sa halip ay tinuruan ito ng leksyon ni na Doña Marieta. Hindi naman na nakisali si Cassie at itinuon na lamang ang kanyang pansin kay Floyd at sa kanilang mga anak. Sa ganoon ay namuhay ng masaya at payapang kanilang pamilya. Ang buhay ay puno ng pagsubok at hamon. Ngunit ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay kung paano tayo bumangon sa kabila ng mga ito. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataon tayong matuto, magbago at mas maging matatag. Huwag tayong matakot harapin ang mga problema dahil dito natin nahuhubog ang ating karakter at determinasyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng malasakit at respeto sa kapwa. Sapagkat sa pagtulong at pag-unawa, nagiging mas makabuluhan ang ating paglalakbay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating sarili at ang mga taong mahal natin. Kaya sa bawat araw, sikaping maging mabuti, matyaga at tapat sa sarili. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang patungo sa kabutihan ay isang malaking tagumpay. Sa huli, ang puso, ang pinakamahalagang yaman na dapat nating alagaan.